Magandang araw sa inyong lahat. Ang vlog na ito ay magiging test trial para sa future vlogs, di tulad sa mga reels o shorts na palagi kong ina-upload sa channel na ito. So, August 25, 2024 ay plano namin magbakasyon sa Boracay. At plano namin maging DIY ang magiging biyahe namin papunta doon. Kaya hopefully, magustuhan nyo itong vlog na ito. Nakarating kami sa PITX galing Cavite. At nag-grab na lang kami papuntang NAIA Terminal 2 kasi hindi namin makita ang mga bus o yung mga commute, yung kino-commute papuntang terminal. Dati meron nun. Ngayon, yung UB Express na lang. Ang problema, wala namang laman yung bus. Nakarating kami sa NAIA Terminal 2 at nag-check-in na. So, nakuha na namin ticket at ang plano sana namin ay kumain muna doon sa Jollibee. Ang problema nga lang, bigla nag-call na sa boarding. Kaya yun, dumiretso na kami doon sa, sa boarding gate. Ang aming flight ay Z2219 na patungong Katiklan International Airport. Ang operator nito ay yung Philippine Air Asia. Ang oras ng departure namin ay 7:25 ng umaga pero nakalipad na kami ng 7:48. Ang eroplano na sinasakyan namin ay isang Airbus A320-216 at lumilipad na siya ng 16 na taon. Slip it over your head like this. Clip on the waistband and pull it tight. Nakarating na kami sa Katiklan International Airport at lalabas kami ng airport papuntang main road upang sumakay sa tricycle na nakapila doon. 75 pesos per head ang bayad sa tricycle. So dito magbabayad sa counter. Tapos ipapakita mo lang yung ticket doon sa tricycle driver. Sa ngayon, kami ay papunta na sa Katiklan Jetty Port upang sumakay sa bangka papuntang Boracay Island. Meron dalawang port ang Katiklan. Ito ay ang Katiklan Jetty Port at Tabon Jetty Port. Habang sa Boracay Island, meron ding dalawang jetty port at ito ang Boracay Jetty Port at Tambisaan Jetty Port. Nakadepende kasi sa panahon kung saan kayong jetty port sasakay papuntang Boracay at ganun din sa pabalik. Makikita nyo sa weather app kung paano ang flow ng hangin. Makikita nyo rin dito kung gaano kalakas at kabilis ang kanyang direksyon. Ang kailangan bayaran sa Katiklan Jetty Port ay ang mga sumusunod. Terminal fee na 150 per person, environmental fee na 150 per person din at ang boat fee na 50 pesos per person lang. Bibigyan kayo ng seating number bago sumakay ng bangka. Ito na, magbabangka kami galing Katiklan Jetty Port papuntang Boracay Jetty Port. Welcome to Boracay Island. First time lang namin nakapunta rito. Bago kami pumunta sa hotel, nagpunta muna kami sa pinakamalapit na 7-Eleven upang magpahinga at bumili ng mainom, tapos sumakay kami ng e-tricycle papuntang Station 10. (10:20) na kami dumating sa hotel. Pero ang check-in ay 3 PM ng hapon. Kaya nag-register muna kami at nagpunta sa tabing dagat upang doon na muna magpahinga.
Nag-inquire kami sa pinakamalapit na hotel, tapos tumiretso kami sa Jasper Tapsilog at Resto malapit sa D-Mall upang magtanghalian. Hindi kamahalan ang kanilang pagkain dito. Naglibot-libot muna kami sa D-Mall, tapos bumalik na kami sa hotel para makapagpahinga habang naghihintay sa availability ng kwarto. Bracelet ang ginagamit para makapasok sa loob ng kwarto dito sa hotel. Di tulad sa karaniwang kwarto na card ang ginagamit, at least pwede hindi siya basta-basta mawawala habang naliligo o naglilibot o may mga water activities. Okay. Isa naman po meron po tayo vanity key, dental key, and shower towel. Ito po meron po tayong blower po. Lower. Then here we have coffee and water. Free po siya and limited. If you want to add or refill, tawag lang sa ating product is just dial here. Here we have a safety deposit box. Yung password nito is 1234. Kung gusto nyo palitan, asterisk and 4 digits po, then hashtag din close po. Yeah, Here we have ano po? yun po yung bagong password ng asterisk, tapos bagong password ka Opo. slash po din. slash. Okay. Para ma-change password siya, sir, is open po natin yung safety deposit box. Then, asterisk at 4 digits po. Then, hashtag then close po. Okay. Yun yung bagong password natin. Okay, Here sir. we have a sleeper, our minibar, and also we have a do not disturb button here and housekeeping. Okay. Gusto natin magpa-house clean dito pa sa baba. Gusto pa natin na do not disturb sa taas po. Okay. So, yun lang po. So, kung mayroon pa tayong question or inquiries, tawag na po sa ating office po. Okay po. Thank you, po. sir. Enjoy your stay. Ang kwarto namin ngayong gabi ay isang suite. Magkahiwalay ang toilet at ang shower room. Meron din itong sariling bathtub. May isang king size bed at meron din itong sofa bed, kung tama ako. Ang window view ay sa harapan ng hotel. May sariling electric kettle at yung tubig ay pwede mag-request, unlimited siya. Meron din siyang mini bar. Pagkatapos namin magpahinga, kailangan namin pumunta sa Station 1 bago mag alas 4 ng hapon. Dahil naandun ang meet-up area para sa nabook namin activity na yun yung Boracay Crystal Kayak Photo Op Experience. Nasa clock namin ito nakuha. Nag-e-tricycle na lang kami para makaabot. Hindi ko na-videoan yung sa Crystal Kayak kasi yung cellphone yung ginamit para do sa pagpapapicture. So, ito na lang mga picture. Pagkatapos, naglibot-libot na lang kami sa Station 1 habang nag-ahanap na mapagkakainan. Ang naging problema lang namin ay puro cash ang hinahanap. So, walang GCash at saka credit card. Kaya ayun, naghanap na lang kami ng ATM para makapag-withdraw. At naghanap na lang din kami ng mas malapit na mapagkakainan dito sa may D-Mall. Nag-try kami dito sa area Italian restaurant dito sa may D-Mall at ang binili na lang namin ay isang pizza at saka 2 drinks. Bumalik na kami sa hotel upang doon na kami mag-swimming sa kanilang swimming pool at magpahinga na pagkatapos. Maraming salamat sa inyong panonood.